Good evening. Meron po bang first time po akong nakita? Pwede pong pakitaas. Huwag po kayo mahiya. Okay, sige po, huwag po kayo mahiya kasi ngayon lang naman kayo magiging first time. Tama po ba? Sino ang first time po, yung hindi pa po networker, pwede pong makita ang kamay. Okay. Well, anyway, good news po sa inyong lahat kasi ito po yung first time ko pong pag-present ng live po kasi kadalasan ng experience ko po Zoom. Saka lang, yan. Yun. Okay. Ngayon, kwento ko po muna ang sarili ko. My name is Joseph Lim. I'm from Bicol. Graduate po ako ng computer engineer. Maybe magtatanong kayo bakit ako nasa harapan nyo. For one simple reason, gusto ko pong yumaman. Meron po bang gustong yumaman dito? Yes! Pwede pong pakitaas ng kamay ng gusto ko yumaman. Okay. Alam tayo mga first time, nahihiya, di ba? Tataas ko ako ng kamay o hindi. Now, huwag niyo pong ikahiya na gusto niyo pong yumaman kasi I do believe wala naman pong taong ayaw yumaman. May tao lang na aminado at may taong hindi. Tama po ba? Pero lahat tayo gusto natin yumaman kasi masarap ang buhay pag mayaman. Then I will be very quick sa pag-explain ko po dito kasi mamaya tatawagin ko rin po yung iba pong mga may-ari and para marinig nyo rin po sila. Kaya simulan na po natin. Ang Ascentra po, kaya po siya tinayo for one simple reason na sa history po ng network marketing, maganda po ang networking. Habang tumatagal, paganda siya ng paganda, padali po siya ng padali. Kaya sabi namin, gusto po namin basagin yung normal na paniniwala na ang networking dati, para kayo maman, kailangan ng mahirapan, para kayo maman, kailangan ng magsakripisyo ng sobra-sobra, walang tulugan, puyatan, and so on and so forth. Sabi namin, what if mas padaliin natin? Kasi lahat naman dumadali. Sino po dito ang mga 40 years old pataas? May isa parang galit ng kinalabit ng isa eh. Okay. Ngayon, bakit ko po tinanong? Kasi diba, noon pag mag-iigib tayo ng tubig, paano mag-iigib ng tubig? Poso. Hindi, pupunta ka muna sa balon. Balon. Noong unang panahon, di ba, lakad ka mga 1 kilometro, pupunta ka sa balon, tapos babalik ka. Sumunod, nagkaroon po tayo ng poso. Ang problema sa poso, para kang nagsusugal araw-araw. Kasi may dala-dala kang 1 tabong tubig. Di ba, ilalagay mo dun sa poso, sana mabuhay, sana mabuhay. Ay, patay, di ba, balikin naman. Tama nang walang pang jetmatic, tama mo ba? After ng poso, nagkaroon ng jetmatic, nagkaroon ng gripo. Nasusundan niyo po? Yes. Pag makikinig ka ng music before, anong ginagamit natin? Plaka. Plaka, isang bilog na malaki, ilang kanta laman? Isa. Tama. Sumunod, nag-improve, cassette tape. Cassette tape. Yung cassette tape, para maulit mo yung kantang gusto mo, kailangan mo ng ballpen. Itutusok mo, iikot-ikot. Tama. After ng cassette tape, nagkaroon ng CD, nagkaroon ng USB. End of the day, ang ibig sabihin po nun, nagkakaroon ng improvement. Now, ang network marketing before, sobra po talagang hirap kasi talagang kailangan maglako sa buong lugar po ninyo. But ginawa po ang Ascentra para mas maging madali ang pag-network po ninyo. Okay po ba yun? Yes! Kaya nga po, kadalasan po na nakakausap po, nagugulat bakit sobrang successful po to. Kasi every week meeting po namin, kanina nagsimula kayong meeting mga 3, actually hindi pa nga kami tapos, tumakbo na ako dito. Ang pinag-usapan namin, paano mas lalong mapapadali at mapapabilis ang pagkita po ninyo. Okay po ba yun? Yes! Yes! Okay, simulan na po natin. Gusto niyo po bang umasenso? Yes! Okay. Now, ang pag-asenso po sa buhay natin is dapat maintindihan po natin na hindi lang po siya puro sipag. Kailangan meron kang tinatawag na logic, kailangan meron kang tinatawag na emotion, kailangan marunong kang mag-desisyon sa buhay. Kung tatanungin ko po kayo, anong mas dapat nasusunod? Puso o utak? Utak. Puso. may hugot! Okay! But honestly, if you want to become rich, mas kailangan mong masunod ang utak kaysa sa puso. Kasi ang puso, nagiging iba po ang feeling po natin, ang decision making natin, depende kung ano po ang nararamdaman natin. Di ba parang lagi kong sinasabi, pag yung kaaway mo, nakita mo, kahit wala pong ginagawa sa'yo masama, masama ang pakiramdam mo. Tama. Tama po ba? Nakita mo yung kaaway mo, naglalakad lang.
Ang visit ng mukha nun, parang nakakabadrip. Walang ginagawa. Pag yung crush mo, yung love mo, umutot, parang ang bango pa rin. Tama, mali. Tama. Okay, ngayon, ganun po ang determination pag puso. Ang puso po hindi siya masyadong reliable kasi depende kung ano ang pakiramdam mo that time. Ang utak kasi is logic. Bottom line ng logic, kung ano ang tama, tama. Kung ano ang mali, mali. Kaya regarding dito po, tuturuan po namin kayo, hindi lang po para kayo maging healthy, hindi lang po sa utak po ninyo, hindi lang po sa katawan nyo, kundi whole aspect po ng buhay nyo. Okay po ba yun? Yes. Yes. Sunod, kung gusto nyo pong umasenso, anong gusto nyo? Mag-isa o marami? Marami. Ano pinagkaiba ng mag-isa sa marami? Simple lang. Mas masaya pag marami kayo. Tama. Nung ako nagsisimula mag-network, pag na-reject ka at mag-isa ka, masakit. Pero pag grupo kayo at na-reject ka, pagtatawanan ka pa ng kasama mo. Hindi na, kahit parang masakit, pero hindi masyadong masakit kasi para lang kayo naglalaro. Na-gets niyo po ba? Kaya dito parang ngayon, gusto niyo yumaman? Yes. Kasi marami po tayo, kaya parang okay lang. Subukan mo pag uwi mo ng bahay mo, gusto mong yumaman, nagagaganon ka, iba na po tingin sa'yo sa bahay mo. Tama? Kasi sa amin po dati, uso yung nilalagay mo yung tinatawag na parang pangarap mo, ididikit mo sa lugar na lagi mong nakikita. May downline ako, ang kama niya, hindi 2 floors, ano ba tawag dyan? Double deck. Okay, double deck ang kama niya. Nasa baba siya, may dream car siya. Nilagay niya yung, dinikit niya yung kotse dun sa, pangalawang higaan. Para kita niya habang nakahiga siya. Nagano siya, power, grabe, ahu, may uso pa yung gano'n eh. Habang nagaganon siya, yung kwarto nila, maliit lang, naririnig ng nanay niya, yung nanay niya negative. Ano sabi ng nanay? Sige ka, pag nahulog ang kanyang kotse mo, patay ka. Injured. Mahirap minsan po magagaganito sa lugar na to kung sa ibang lugar ka na hindi ka naiintindihan ng mga tao. Kaya dito po, welcome po dito mangarap ng mataas. Huwag niyo pong limitahan ang sarili niyo kasi tayo lang naman talaga nagbibigay ng limit sa sarili natin. Kasi sino po ang mag-aakala? I'm already 42 years old. Nag-networking po ako, 20 years old po ako. First, napunta ko po ng Manila, bata pa po ako, 20 years old ako. Nakapagpunta ko ng Manila, nag-ordinary bus lang po ako. From Legazpi, papuntang Manila, ordinary bus sinasakyan ko. Yung puti mong damit, pagdating mo dito, gray na po. Yung wala kang bigote, pagdating mo dito, may bigote ka na po. Ganon po kalayo yung biyahe ko. Okay, ngayon, naalala ko pa before, first time kong punta ng Manila, sobra po akong baliw na baliw kasi ang lalaki po ng building. Pinaka nababaliw po ako sa Manila, yung may mga kumakain sa labas ng restaurant na nakapambahay. Bakit po ako baliw na baliw? Kasi po sa probinsya, pag lalabas ka ng bahay, pinakamaganda mo ng damit ang isusuot mo. Tama? Kaya na-amis ako nang nasa Manila, pero to cut the story short, kumakain ako dati, turo-turo. Ang pampalipas ko po lagi ng busog is sa 7-Eleven, itlog, libreng tubig sa food court. Doon po ako nagsimula. But right now, nandito po ako sa harapan po ninyo. Because of network marketing, nakarating po ako ng nasa more than 40 countries. Nagkaroon po ako ng maraming sasakyan. Nabibigay ko po ng allowance ang father ko na nasa 6 figures per month. Ang binibigay ko pong allowance. Allowance pa lang po niya yun. Iba po yung panggastos namin. Now, ang point doon, pwede pala. Na nagsimula ako, halos wala na akong pamasahe papunta dito. Talagang nag-ordinary bus lang. Pero ang layo. Kaya lahat po nang nandito, kung meron nang pong nangangarap, ako na po mismo nagsasabi sa inyo, kaya niyo pong makuha yan. Kasi lalo na ngayon, hindi kayo makuha sa Ascendra. Okay po ba yun? Yes! Ngayon, dito po sa Ascendra, ang pinakamagandang ginagawa po namin right now, kasi ang dami na po natin, nagsisimula pa lang po tayo. Ang official launching natin will be January of 2026. Official. Ang day 1 po natin sa January 2026. Anong date na po ngayon?
Anong date po ngayon? August. Sa mga matatagal na o lagi nyo nare-read na ang networking una-unahan. O pues, unang-una ka na ngayon. Ano bang irereklamo mo sa buhay mo? Hindi pa nga nagsisimula, nandito ka na. Diba? Kakaiba po talaga mga nangyayari sa atin. Okay? Ngayon, ang Ascendra, ang partner mo sa pag-asenso, ito po ang mga may-ari. Isa po syempre, nandun na po ako. Okay? Hindi pala ako pinakabata. Si Nico pala pinakabata sa akin. Magyayabang sana ako pinakabata. Okay? Ngayon, si Sir Georgette po, nakasama ko po siya sa previous company namin, being one of the management po siya. Ako naman distributor. Sa mga hindi po nakakilala, nagsisimula pa lang po ako sa networking. Siguro 22 years old pa lang ako, 21. Idol na po namin si Sir Georgette. Gaano po namin ka-idol? Araw-araw lang naman namin pinapanood yung CD niya. To the point na si Jackie, yung kasama ko, memorize niya ang talk ni Georgette simula sa umpisa hanggang dulo, word by word. Ganun kami kabaliw kasi that time, hindi na kami nakikinig ng music. Kasi sabi namin, pag nag-music, pwede ka maging malungkot, pwede ka maging masaya. Di ba? Pag napakinggan mo yung team song nyo ng ex mo, malulungkot ka. Di ba? Sabi namin, yung training na lang panoorin natin, baka pwede pa tayong yumaman. Kaya, ang nagiinuman kami, ang pinipili namin training. Ganun na kami kabaliw sa networking. Ngayon, sino mag-aakala na sabi ko, ending pala, magkakatandem kami dito ni Sir Georgette sa Ascendra International. Marami na nagtanong, bakit si Georgette? Kasi mga hindi po, ikuwento ko lang po ng konti. Ang dami na pong nag-offer sa akin para magtayo ng networking company 10 years ago pa po. Ang hundreds of millions ang binibigay po sa akin to start up my own company na sila po ang mag-finance po sa akin. May isa pa pong, if you're familiar po kay, babanggitin ko na rin po si Eddie Chai. Si Eddie Chai po, siya po ang nagdala ng Forever Living dito po sa Philippines. In short, downline niya po sila Congressman Goles. Siya ang nagturo yung sa mga networker po, yung culture ng networking sa kanya po nagsimula kay Eddie Chai. Yung palakpakan, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, yung power, grabe. Kasi kung mapapamiliarize po kayo, ginaya lang naman po yon sa culture ng religion. Ang power, amen! Pareho ka lang naman siya sinay ng gano'n, doon lang niya ginaya. Ngayon, si Eddie Chai, in-offer niya ako before magtayo ng company. Siya bahala, hanggang na-decline ko siya that time. But right now, nung nakita niya nagtayo ako, nag-message siya. Sabi niya, Joseph, congratulations for the company na tinayo ninyo, blah, 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 blah. I'm already 72 or 75 years old. Doon pa remember ko. Sabi niya, hindi ko na ipasa lahat ng knowledge ko sa industriya ng network marketing. Gustong-gusto kong ipasa yung lahat ng alam ko sa networking. I'm willing to train all your general in Ascendra. Ito sila yung tanong. Sabi ko, do I need to go? Kasi Taiwanese po kasi siya eh. Talagang, ang laki po ng kinita niya sa Forever Living hanggang nagtayo po siya ng sarili niyang company. And right now, siguro gusto niya lang talaga ipasa. Then tinanong ko siya, do we need to go to Taiwan para i-train mo group ko? Sabi niya, no. I will go to the Philippines. Wow! Wala kayong ilalabas ni katiting na piso. Wow! Sa ang gagastos ng pagpunta niya, pati lahat ng gusto niya lang maturuan tayo. Kaya, we are very fortunate, ang dami pong gustong tumulong sa atin. Hindi ko nga maintindihan anong meron sa Ascendra, bakit ang daming gustong tumulong. Sabi ko, ang intention lang naman natin, mas makatulong sa mas maraming taong nangangarap, na mas makuha pangarap ninyo ng mas madali at mas magaan para sa inyo. Okay? Sunod po si Sir Nico Imson naman po. Actually, sa former company, kasama ko rin po siya, naging VP siya po doon, at isa po siya sa pinakamagaling na mga ideas, mag-connect ng mga iba't ibang negosyo. Kaya nga po siya po talaga ang kontaan. Siya din po ang COO dito sa atin. Siya po ang nag-aasikaso na maging maganda at komportable lahat ng distributor. Clear po ba tayo? Yes! At ito naman po si Seth, siya naman po ang CFO po natin. Siya po ang nag-aasikaso ng lahat ng finance. Siya po ang kumakausap ng lahat ng mga supply. At nagugulat po ako dyan gaano po siya ka-strict.
Nasabi ko, ang ganda po ng combination eh. Kasi parang sa amin dalawa ni Sir Jurgen, left and right brain kami. Kung magiging kaklase nyo kami ni Sir Jurgen sa school, ako po yung typical na nang babato ng papel, nanunumpit ng sago, diba? Ako po yun, ganun po ugali ko. Si Sir Jurgen, malamang siya po yung nagsusulat. Pag wala yung teacher, tumayo ka, standing. Di ba? Yan ang may mga masyadong matalino. Kaya sabi ko, tandem na tandem kasi iba't ibang talent, iba't ibang galing na nag-combine. Kaya ako, very excited ko ano mangyari po sa atin in the future. Okay? Sunod, ang Ascendra po, nakafocus po to sa improvement, sa mga iba't ibang aspeto, independence, innovation sa atin. Paano ito magagawa? Ngayon, dito po sa MVP, ito yung isang nagpaintindi sa akin ng kulang ng industriya ng network marketing. Kasi sa networking, totoo, tinuturo paano kayo yumaman. Tinuturuan paano ka maging malakas loobo, paano magbenta ng products, pero may isang kulang. Kasi hindi lahat ng networker nakakatawid sa paano mag-handle ng mas malaking organization. Hindi lahat ng yumaman, pati isip, yumaman din. But because of this, meron po tayo, kasi ako mismo, sa mga nakakilala sa akin, binibira ko ng sobrang school education system natin kasi ang daming sayang na tinuturo na pwedeng palitan ng mas importante at mas kailangan. Since hindi naman natin pwedeng pakialaman ang school education system dito sa Pilipinas, nung na-offer nila sa akin to na isa sa pinakamakilalang Ascendra is education. Tuturuan ko kayo paano mas maging magaling na upline, paano mas maging magaling na tatay, paano mas maging magaling na karelasyon. Ituturo ko dito lahat. Ngayon, dito po sa MVP natin, sa mastery, para lang po kayo nag-aral. Noong nag-aaral tayo, may grade 1, grade 2, grade 3, hanggang grade 12, hanggang ano pa ba sunod ng grade 12? Sorry, college na. Okay. Ngayon, dito parang ganun din. Nagsisimula na po tayo every Friday. Kung may naka-attend na po ba ng Friday? Yes. Maganda po ba? Yes. Okay, sa Friday po, ako naman po ang speaker. Wow. Ako naman po ng script. Kada posisyon, meron certain kayong lesson na matututunan. Honestly po, this is just a dry run. Kasi lahat po ng training pagdating ng oras, makikita niyo na po yan sa portal. Yung portal po natin mismo, darating ang time, nakakapakinig ka ng ganitong klaseng training kahit nasa loob ka ng bahay nyo. Tapos, ang nagbo-monitor na po sa inyo yung AI. Kaya pag pinanood mo, kalahati lang, ng ilang araw, ipapalot pa na ng AI. O kailan mo napapanoorin yung pinapanood mo, kalahati pa lang, tapusin mo na. Kung dating upline ang nangungulit sa inyo, ngayon AI na po ang mangungulit sa inyo. Ang training from associate hanggang legacy is meron siyang specific na mga training lahat. Kaya iba-iba po yung matututunan nyo. Kaya ma-detect po namin kayo kung natutunan nyo yung lesson or hindi. Depende sa pag-uugali po ninyo. Clear? Kasi parang ganito, maniniwala ka ba na tapos ka ng elementary kung hindi ka marunong mag-plus minus? Hindi. Di ba? Siyempre hindi. Ganon din po dito sa atin. May leadership, cash flow, pag-organize, paano i-handle lahat. Tinuturo po yan dyan. In short, hindi na po magiging tsamba ang pagyaman po ninyo dito sa Ascendra. Meron po talaga siyang sinusunod. Ngayon, product naman po, ang product po natin sa ngayon, itong tatlo, ang physical product natin, meron po tayong Omega Life, na tayo lang po ang nag-iisa na fish oil, na kagandaan, hindi lang po Omega 3. Meron tayong Omega 3, Omega 5, Omega 6, Omega 7, Omega 9, and Omega 11. Ang common na makikita nyo ng mga fish oil, isa lang po na Omega, Omega 3. At kadalasan pa pong fish oil, malangsa. Kaya dati pag meron po ang sinundan na speaker na nag-demo ng fish oil, ayaw kong masundan. Kasi amoy ng malangsa yung mic. Oo, totoo po yan. Lalo na nag-demo po ng fish oil. Dito sa atin, wala na po itong langsa. Pag umiinom ka, yung pupo mo, hindi po mangangamoy malangsa. Kasi ang fish oil po natin mismo, salmon, ang kagandaan pa dito, galing pa to mismo kung saan natunaw yung mga yellow, dun sila nakatira. Ibig sabihin, may mga fish oil po kasi na kung ano-anong klaseng fish. May ibang sardines fish lang. Kaya sa atin po, salmon po siya. Napakaganda po talaga ng quality. Kaya ako ini-emphasize kung saan po natutunaw yung yellow.
Kasi may mga nakatira po bang tao sa palibot ng yelo? Wala. Technically, kung wala, ibig sabihin yung lugar na tinitira nila, wala masyadong contaminants. Kaya mas healthy po yung mga fish na nandun, yun po ang tinitake po natin. And good news po, kasi itong Omega Life po mismo, gusto niyo po ba ng update? Yes! Okay, halos, nandito na po siya. Nagkataon na sunod-sunod lang po yung bagyo, kaya hindi pa po nare-release sa costo. Pero after naman po nun, matitikman na po natin this month mismo itong Omega Life. May nagtanong, bakit wala pa? Yun nga. Wala pa nga tayo sa day 1. Naiintindihan po ninyo. Okay. Yes. So, barley fusion, the same din po. Meron pong hydrolyzed collagen, hydrolyzed gluta. Pag tinawag pong hydrolyzed, ibig sabihin, ang liit na niya, kaya madali pong ma-absorb. Kasi dito ko na-realize na kahit lagyan yung example ng glutathione ng 1 mg, meron na gluta na gano'n, tapos tinake mo, ang laki ng component niyan, dadaan lang sa katawan mo. Kaya minsan may mga iniinom ka na mura nga, pero hindi naman pala talaga na-absorb. Dito po, since hydrolyzed siya, absorb na absorb po siya. Kape, doon ka rin po kasi magkakaroon din po tayo ng coffee. Yung, hindi na po magbabanggit, may mga coffee na sobrang mura. Kaya pala siya sobrang mura kasi kadalasan wala naman siyang sustansyang laman. Meron lang siya mga, ano tawag niyan, asukal. Kung hindi asukal, is parang extender. Kung, pag sa pagkain, anong extender? Hindi, may pagsabing, example, minudo. Para mas magmura at mukhang marami, ano papadamihin mo? Gulay. Patatas. Sa mga product pa lang ganito, yung nabibili natin ng mura, kasi minsan nakabis lang tayo, ang ganda dito kasi marami. Marami nga siya na hindi naman siya healthy. Na masama pa lang effect nun sa katawan. Kaya may mga hindi pala tayo magbibis. Magbibis pa lang talaga tayo dapat kung ano mismo ang laman. Etong best barley naman natin, tayo lang po ang sa buong market, ang pinakamarami kasi nasa 3.5 grams ang best barley natin na pure. Ibig sabihin, wala itong ibang halo kundi pure. Natikman niyo na po ba yung barley? Yes! Anong nangyari sa inyo? Sarap. Sa mga hindi pa nakatikim, alam nga naman, syempre wala talaga. Sa nakatikim na, anong effect? Ano yun? Busog. Busog. Yung bawel mo, Bedno, hindi niyo napansin. Sa akin kasi ang ganda po talaga, ang dami. Hindi ko maintindihan kung saan ang galing. Oo, kasi iniinom ko siya bago matulog at pagkagising. Early morning, dati nagkakape ako, ang iniinom ko na ngayon, tubig muna, mga after 2 basong tubig, saka ako nagbabarley. Tapos hindi mo na ako umaalis ng bahay, inaantay ko muna kasi within mga 30 minutes, babawas ka na talaga. Yun ang po ang effect sa akin ng barley. Okay, ang barley po, para mas maintindihan po natin, ito kasi ang will be next coffee. Ibig sabihin, magiging normal sa Pilipino ang pag-iinom ng barley. Kaya ang laki po ng market talaga ng barley. Katulad ng kape, ang kape hindi na po mawawala sa buhay ng Pilipino. Kasi pag gusto mo magpatulog, Kape. pag gusto mong pagising, Kape. nung pinanganak ka sa mundo, Kape. nung nawala ka sa mundo, Kape. okay. Ganun lang po kasimple yan. Laging may kape kahit nasaan ka. Ngayon sa ating ngayon din po. Sunod is insurance. Insurance naman po, ako for me, magandang market to kasi ang Pilipino hindi pa masyadong aware pagdating sa insurance. Kasi ang tingin natin sa insurance, pangit. Lalo pa minsan, ayaw ko ngayon mag-insurance kasi hindi ko alam kung anong idadasal ko. Siguro na ibig sabihin mo, hindi ko alam kung magdadasal ako sana wag ko magamit o magdadasal ako sana magamit ko. Tama mo ba? Kaya lang, ang tawag natin dito is income protection. Pag sinabing income protection, lagi ko po itong nakukwento kasi na-experience ko to. May isa po akong empleyado na aksidente sa motor. Pag ang empleyado mo na aksidente sa motor, sinong tatawagan? Ciao, boss. Actually, tinaasan ko na po ng sweldo yung mga empleyado ko. Kasi ang point ko, taasan ko ng sweldo, binigyan ko pa sila ng percentage. Yung kita ko na dapat, binigyan ko pa sila ng percentage. Sabi ko, papalakin ko ng kita nito para hindi na ako i-istorbohin. Kaya lang ending, kahit gaano kalaki ang kinikita ng isang tao, uubusin lang naman nila yan. Tapos pag naubos yan, pag ginipit, kanino pupunta? Okay, boss. Na-aksidente sa motor. Ayaw ko ba, hindi ko maintindihan. Dadalawa na lang sila sa kalsada, nagbanggaan pa yung dalawang. Beer. Di ba ang luwag-luwag ng kalsada, tapos nagbanggaan pa kayo.
gumastos ng 100,000. Kasi na ano talaga yung paa niya. Imagine mo, 100,000 yung gastos ko. Nangutang. Eh ako hindi ko naman kayanin pang ikaltas ko pa sa sweldo niya yan. Magkano na lang matitira lalo? Di tiniway ko na lang. Sabi ko, sige sa'yo na yan. Ang na-realize ko dito, magkano na ang insurance? Kahit bilhin mo na itong Basic AI 3.5. Sa 3.5 na yan, ilang taon na siya? Ilang taon yan? Sabihin natin 20 years. 20 years siyang insured. Magkano 20 years? 70... Tama ba? O 70. Gagastos ako 70,000, injured ka na 20 years. Nasa iyo na lang. Kung ulit-ulitin mo yung aksidente taon-taon, di ba? At least, 20 years ako walang kinakabahan. Iyon ang kagandahan ng insurance. Ang tawag ko dito, ang binibili dito, peace of mind. Na parang alam mo, yung mahal mo sa buhay, if ever man, hindi mo naman sa ginusto, may mangyari, at least hindi na magsasagasaan yung pera mo. Sa atin lang naman, sa ibang bansa, lahat ini-insured eh. Kung kilala nyo pa si Mariah Carey, dati ini-insured mismo yung legs niya. Kasi yun ang isang asset niya. May ganun eh. Sa Pilipinas, unti-unti pa lang tayo natututo. Eh, ilan population ng Philippines? 110 million. Gaano karami ang pwede ma-market po natin pagdating ng oras? Mga products po natin, magkakaroon po tayo ng sa insurance natin, this year, hopefully mahabol po natin yung HMO. Magkakaroon po tayo ng HMO. Pero I want to be clear, hindi po natin isasama sa package, pero isasama po natin sa products po natin. Sunod, magkakaroon din po tayo ng pet insurance. Kasi sa totoo lang, may aso po ako. Binigay po sa akin yung aso. Yung si kapatid ni Coco Martin, binigyan po ako ng si Miss Ryan. Binigyan ako ng asong American Bully. Tapos may isa akong downline din, taga Laguna. Binigyan din akong American Bully. Pareho, isang babae, isang lalaki. Dito ang tuka ako kasi ang American Bully, mga 150,000, 100,000. Lalo magandang lahi. Dito ang tuka ako libre. Binasos eh. Nung inaalagaan ko na, parang, kaya ka nag-alaga ng hayop para mawala yung stress mo. Tama? Tama. Eh, nagpupupo, dumudumi, umiihi, bumabaho yung lugar. Anong ginawa ko? Kumuha ko ng katulog, inassign ko para mag-asikaso. Di okay pa yun. Yung pagkain. Umaabot ako 5,000 isang buwan. Pagkain. Yung katulong. Okay na yun, pikit mata na lang. Kasi niregalo na, hindi ko naman pwedeng ibalik. Hindi ko rin pwedeng ibenta yung aso. Kasi sabi ko nung panahon dati kay Papa, pag nagkakasakit yung aso, o sige, hukay na dyan. May sakit lang yung aso, hukay na. Hindi mo, okay na. Move on. Eh, nasa Manila ako. Tumawag yung katulong. Sir, sige. Teka lang, ano ba nangyari? Nasa hospital ako. Sabi ko, bakit ano nangyari? Yung aso. Hindi daw makahinga, nag-tingala na. O sige. Sabi after ilang days, bill ko, 30,000. Sabi ko, parang hindi naman pangtanggal ng stress. Yung aso. Nanganak. Cesarean. Yung misis ko nga alagang-alaga ko. Sabi sa OB-GYN, sabi ko, Dok, huwag niyong palakihin masyado yung baby ha, para hindi masyado grabe. Tip po, sabi to ng OB-GYN, hindi kami, huwag painumin masyado ng kung ano-anong gatas ang nanay habang buntis. Para hindi lumaki ang... Kasi hindi po ba kayo nagtataka, wala naman CS noon. Ngayon, halos 90% ng pinapanganak CS. Simpleng sagot lang, mas may gastos ang CS kaysa sa normal delivery. Balik tayo dun sa aso. Alam mo, parang yung asong to. Yung misis ko inalagaan ko para mag-CS. Ito, nagsisili. Grabe talaga. Ay, pag-uwi ko, kagagaling ko lang po ng Bicol. Pag-uwi ko, nakita ko na naman, ito naman yung asong to. Kaya wala
wala nang bawian eh. Pero ang point ko, magkakaroon po tayo ng ganun kasi nga, nagtitrending po ngayon ang mga hayop. Marami pong Gen Z na ayaw na po nila magkaroon ng anak, mas gusto nila mag-alaga ng hayop. Kaya po, nung nasa Cubao ako, may nakita ako na pet menu. Restaurant na merong menu para sa aso. Yung isang downline ko, pinalibing yung aso nila sa pet cemetery. May nagdasal din na pare. Ang gastos niya, 15,000. Sabi ko, naalala nga noon kami nga, hukay lang talaga. Hukay, baon pa. Grabe ngayon, kanya-kanyang hilig eh. Nakita ng market, may pet cemetery na may pet hotel na nga po. Ano po ba? Basta lahat ng kasi tungkol sa pet. Yun yung market. Kaya tayo, magkakaroon din po tayo ng pet insurance. And I do believe, tayo lang po ang meron gano'n. Tayo ang mauunang magbibenta ng pet insurance. Sunod. Ito po ang enrollment package natin as of now. Meron tayong associate, builder, consultant, director, executive. Pili na lang po kayo dyan kung alin ang gusto nyo. Kababalita lang po sa akin, hindi ko lang alam. Grupo nyo, ay hindi. Kanino group sila, Joel? Hindi sa amin yun. Hindi. Sa iba yun? Tama ba na meron siyang 20 executive? Medyo nga, 20 executive ang nakuha po nila. Okay. Ngayon dito, pili na lang po kayo kung ano yung kaya po ninyo. Ang importante naman yan, upgradable naman po siya in a span of 1 year. Nasa sa inyo na lang po. Ang advantage lang po dito, pwede kang mamili kung yung product combination, may insurance, may supplement, insurance lang, supplements lang. Depende na po anong gusto nyo. Ang bottom line dito, mas malaki yung nilabas nyo, mas malaki ang pwede nyo pong kitain. May nagre-reklamo, bakit naman ganun? Kailangan mataas ang kitain, ay mataas ang ilabas para mataas ang kitain. Siguro naman kahit saan sa buhay, ganun din naman. Nakita bang nagsugal ng maliit, kumita ng sobrang laki? Di ba ganun din naman? Magsugal ka ng malaki, malaki ang pwede mong kitain. Kaya lang dito naman sa atin, may products naman pong kapalit. Kaya pwede nyo po yung gamitin. Kung ayaw nyo naman, nagmamadali kayo, dun kayo mag-focus sa insurance. Pagka member nyo po, tawid ka sa kalsada, pikit ka, bawin niyo po agad yung nilabas niyo pong pera. Tubo ka pa. Okay. Marami po ba kayong mga batugan sa bahay niyo? I-member niyo po isa-isa. Okay. Joke lang po yun. Okay. Ngayon, pili po kayo dito. Sunod. Meron po tayong paano kayo kikita. Ito, sisimplify ko na lang po ito. Number 1, may essential. Itong essential, para mas magkaintindihan po tayo, lahat ng package na in-explain ko kanina, pag nakapagbenta po kayo nun, 20% doon ang kikitain nyo. Example, yung dun sa executive, 200,000 yon. Magkano ang 20% ng 200,000? 40. Okay po ba na may 40,000 ka sa isang executive? Yes. Pag marunong na po kayo mag-explain, hindi po kanya naaabutan ng 30 days para makapagbenta ng isang executive. Sa totoo lang po, market, hindi na po kayo mauubusan kasi may online. Actually, ito ginagawa lang po natin to for us na magkita-kita. Pero majority ng team ko, online na po talaga din nila ginagawa yung ganitong pagninegosyo. Essential kasi dyan mo na kukunin yung lahat ng panggastos-gastos nyo. Clear? Yes. Sunod, itong expansion naman, dyan papasok yung tinatawag na savings mo or investment na perang hindi mo gagalawin. Or mas kilala po ito sa tinatawag na binary. Yung essential po, mas kilala po yung sa tinatawag na direct referral bonus. Okay? Itong enjoyment naman, grabe po. Alam niyo po ba nangyari dito? August 1, start po ng promo ng enjoyment natin. Ang dami na pong nakapila dito, sarado pa po ang opisina. Kasi ano pong purpose nito? Ang shopping, ang pagbili ng gadget, pagbili ng kotse, travel, sarili mong pera, hindi? Hindi. Ulitin ko, kung wala kayo sa Ascendra, etong gagawin mo to, sarili mong pera o hindi? Sarili. Actually, nung ako po networker, namimigay po ako ng ganito, honestly, galing sa personal money ko. Nagpapatravel dati, nagpatravel ang Boracay, nasa 50, gastos ko mga 1,000,000, sariling pera ko yun. Ginagawa ko yun in return para syempre support ko rin at being thankful sa mga downlines ko. Sabi ko, napaka-effective nun. Nung
Pandemic days, way back 2022, 2021, I can still remember. Namimigay po ako ng more than 1.1, 1.2, 1.3, buwan-buwan na support sa grupo ko. Kasi that time, ang laki ng kinikita ko, tapos wala naman akong gastos, ay mamimigay na lang po ako ng pera. Napaka-effective po ng ganito. Kaya lang, hindi lahat marunong magbigay. Hindi marunong masayang magbigay. May iba pag nabibigay, nakasimangot. Ang pinakamalala, may ibang kayang mangako, pero hindi tutuparin. Kasi sabi nila, abusado ka. Nangako na nga ako, gusto kong tuparin. Diba? Ngayon, sabi namin, nung binuo po namin ang marketing plan, bakit namin kukunan pa yung bulsa nyo? Na imbis sa inyo na yung pera, ipamimigay nyo pa sa downloads nyo. Sabi ko, kami na lang po ang mag-adjust. 5% na sales ng company, 5% na kita ng company, imbis na ibibigay namin sa sarili namin, ibabalik po namin sa distributor. Kaya po, kasi simula pa lang po natin. Namigay po kami dito, ang budget po namin for month of August, umabot po kami ng nasa 2 million pesos ang pinamigay po namin. Kaya kung mapapansin, actually, ang laki na po na napamigay. Kung i-compute po lahat, kasi even yung sa promo, kasi yung magkano yung executive, 200,000. Magkano ang direct referral, 40. Ngayon, ginawa po namin yan magkano? 70,000 hanggang September. Magkano ang nawala sa company? 30. Kung kanina, katulad ng nakwento natin, may 20 nag-executive doon isang grupong yon. 20, 70. 30. 20-30. Magkano lahat? 600. Etong 600K dapat sa kumpanya na to. Binigay pa namin ulit pabalik po sa inyo. Kaya, ang dami actually namin ginawa. Ang point ko dito, hindi naman po namin kailangan ng sobrang daming pera. Nung nag-networking po ako at age of 26 years old, 42 na ako, 26 years old pa lang po, nag-1 million na po ako isang buwan. Ibig sabihin, naranasan ko na po yung pinaka-pwede siguro maranasan ng isang tao nung nagsisimula. Ngayon, we're creating a legacy na mas gusto namin mas maraming distributor ang kumita ng malaki. Kaya ang marketing plan po natin, dinesign na ang dami po talagang ibabalik po sa inyo na instead dapat kita na po ng company. Clear po ba yun? Yes! Kaya sino po ang tingin nyo nakahit ng shopping? Sila! Okay, kasi sa shopping po, kasama niyo po ako mag-shopping once na ma-check na po namin kung ilan po lahat ang kasama na po namin kayo sa kung kaya within this month, mag-shopping po tayo ng sabay-sabay. Gagawin po natin yun. Ikwento ko lang, hindi ko alam kung baka maulit lang to. Nagkaroon kami ng date sa founding partners. Nag-dinner po kami, kasama ko yung mga founding partners. Ang gastos po namin isang dinner umabot na nasa 100 plus. Kasi gusto lang po namin iparanas. I'm sure minsan, grabe, buti pa sila. Huwag kayong mag-alala. May ginawa din po kami ngayon na lahat po na, may nag-check-in po ba na 10,000 pababa? Yes! Okay, expect niyo po, mamimili po kami doon, i-date po namin kayo, magkakasama po tayo ng isang buong araw halos, kakain sa labas, magkakwentuhan, ililibre po namin kayo. Ibig sabihin, hindi lang po taas, pati baba. Yun po ang pagkagandaan ko sa Ascendra. Okay? O, tapusin ko na muna ito, napapahaba ako. Okay. Ngayon, bakit maraming taong kinakapos ng pera? Simple lang. Hindi sapat ang essential account, walang sapat na emergency fund or savings, or mas inuunang enjoyment ka sa needs. Ngayon, ang pinakasimpleng sagot dyan, sa Ascendra, ito lang. Hindi sapat ang essential account nyo, syempre, kailangan mo lang palakihin ang cash flow. Paano mo siya mapapalaki? Kailangan mo damihan ng benta mo. Ako napakasimple. Tinuturo ko po ang scarcity mindset at poverty mindset. May isa akong minomonitor na downline. Sabi ko sa kanya, sabi ko pare,
bakit hindi ka magdagdag, magbayad ka ng 5,000 sa mga bayarin mo? Para mas maintindihan nyo anong scarcity, anong abundant mindset. Sabi niya, medyo kapos-kapos ako ngayon sa pera kasi marami akong bayarin. Sabi ko, bigyan kita ng explanation para magkaintindihan tayo. Baka iba yung wavelength natin. What if meron kang 10,000? Tapos magbabayad ka ng 5,000. Ang kadalasan akala natin, ito yung kita mo, ito yung pambayad mo, magmuminus ka ng 5,000 para may pambayad ka. Tama, mali? Yun po ang tinatawag na scarcity mindset. Ang abundant mindset, imbis na mabawasan to, magdagdag ka ng 5,000, ibabaynos mo yung 5,000 mo, magkano pa rin tira sa'yo? 10. Yun po yun. Yun ang abundance mindset na dapat mag-create po natin yan, mabago po natin sa utak natin. Kung marami kang bayarin, sipagan mo lang. Paano ka magsisipag? Magbawas ka ng tulog kung ang haba mo matulog. Nakakatawa dun. Seryoso ako. Ayun. Kung ang haba mo maligo, bawasan mo. Baka marami kang mga bagay na hindi naman importante na pwede mong ikat. May iba na kulang ang kita ko. Itigil mong panonood ng Netflix. Hindi naman matatapos yan ang pinapanood mo. Ako nanonood ako ngayon ng Netflix, title lang. Nanonood title, mga 3 minutes, okay lang. So, kasi pare-paro lang naman ang kwento. Papakabahin ka, muntik mamamatay yung bida, mabubuhay na naman. Di ba pa ulit-ulit lang naman ang ganon? Pag nahook ka doon, yari ka. Kasi hindi siya matatapos. Now, anong point ko? I-give up mo yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo, dagdagan mo yung mga bagay na nagpapasok sa'yo ng pera. May mga ibang nandito, I'm sure, lalo kung first timer ka minsan, gusto uwi-uwi ka na. Di ba? Kasi nakikita minsan sa crowd yung mga mukha ng uwi-uwi eh. Ito tanong ko. Di ba lagi ka nagdadasal magbago ng buhay mo? Yes. Sana Lord, bigyan mo ka ng opportunity na magbago ng buhay ko. Anong tawag mo na nandito ka ngayon? Di ba opportunity to? Yes. Pangalawa, ilang taon ka nang umuwi sa bahay mo? May nagbabago ba? Bakit gusto mo umuwi? Yan ang pinapoint ko na hindi naman tayo, maliban sa abundance mindset, ito yung mga word na gusto kong maalala po ninyo. May spelling ko. Intindihin nyo na lang. Abundant. Mali. Okay na yan. Kaya naman tayo. Scarcity. Ano pa ba yung isang abundant, scarcity? Kalimutan ko lang ako. Mamaya maalala ko yan. Ngayon, ito ang point ko. Na sana ma-realize po natin, if you want our life to change, kailangan po natin baguhin sarili natin. On reality guys, ikaw to, yung utak mo, yung nakikita mo sa mundo, yun lang din ang bumabalik sa'yo. Paano yan? Isipin mo mahirap ang buhay. Lahat makikita mo kahirapan. Makikita mo yung kapitbahay mong mahirap, makikita mo yung magulong gobyerno, makikita mo yung buhay mo bakit wala kang pera. May opportunity ganito, hindi mo i-grab. Bakit? Mahirap buhay eh. Balik na rin natin, isipin mo maganda buhay. Kahit wala kang pera, maganda buhay. Pag may opportunity, gagawin mo na parang hindi. Pagawan. Ganun po ka-powerful ang utak natin. Kung meron tayong gustong baguhin, utak nyo lang baguhin nyo, magbabago na buong buhay nyo. Lagi mo ang sinasabi, parang, alam niyo po ba na ang daling tingnan ang bagay na negative na gawin ng positive? May utang ka, ang normal na scarcity, malungkot. Tama? Yes. Pero kung iisipin mo, mas marami pang utang sa iyong mayayaman. Ilang milyon or bilyon ang utang ng mayayaman. Kasi kung may utang pa rin na 1,000, 5,000, akala mo, binagsakan ka na ng buong mundo. Tama? Tama. Pag may utang kayo, tandaan nyo, huwag kayong maging malungkot. Be proud. May nagtiwala sa inyo eh. Tama. Tama?
Tapos ba't ka malulungkot? Tandaan mo, yung pera, nasa iyo na. Tama? Tama. Di ba nangutang ka? Pinangutang ka? May pera ka? Nagamit mo na, di ba? Baka nga nag-enjoy ka na sa buhay mo. Nagkakape ka Starbucks, sabay post God's blessing. Di ba? Ngayon, kung meron man dapat malungkot, yung inutangan mo, hindi ikaw yun. Tama? No, ano ang point ko? Kaya natin i-twist. Kung ano man ang nangyayari sa inyo, kaya mong i-twist na maging positive. Nasa sa'yo lang naman yan. Yung karelasyon mo, na manluloko, iniwan ka. Pwede kang malungkot na iniwan ka niya, or pwede kang maging masaya na nabawasan kang manluloko sa buhay mo. Tama. Di ba bakit gusto mo yung manluloko ka sa buhay mo? Pag may sakit ka, alam niyo po bang positive yun? Ang dami kong kilala, hirap na hirap mag-diet. Ilang taon nang mataba, nangangarap pumayat. Isang araw pumayat bigla. Pustahan tayo, may sakit yan. Tinaningan ng doktor, pag hindi ka pa nagbago, mamamatay ka na. Nakakapag-diet bigla. In short, may positive pa rin sa sakit. Kasi may sinasabi sa'yo kung anong dapat mong baguhin. Nasa sa'yo na lang, pag matigas pang ulo mo, lalala nga lang yan. Pero pag nakinig ka, ang sakit is guide. Kung ano ang dapat mong baguhin. Bulsa mo ba laging may sakit? Yes. Na po yan, na maghanap-hanap ka na ng panibagong opportunity sa buhay mo. Nire-remind ka na eh. Ang tigas lang kasi minsan ang ulo natin. Nakakalam, hindi okay lang yan. Ito pa malala. Matigas ng ulo mo, ginastify mo ba? Hindi masaya ang buhay mayaman. Delikado ang buhay ng mayaman. Aanin mo ang bahay na bato. Di ba yung mga ganun pang mga paniniwala? Ang point ko, hindi po totoong delikado ang buhay ng mayaman. Mas delikado ang buhay ng mahirap. Pumunta ka sa lugar ng mayayaman, yung cellphone mo nandun lang, pagbalik mo, nandun lang. Ito rin. Pumunta ka sa lugar ng mahihirap, nakatago na yung cellphone mo, nawawala ka. Don't get me wrong, sana maintindihan po natin na hindi naman po siguro masaya ang buhay mo na nagdadrama ka, iniwanan ka ng mahal mo sa buhay, nag-iiyak ka. Tapos nag-iiyak ka, nasa loob ka ng tricycle. Ay, saguhan din yan eh. Diba? Mas masaya mo na umiiyak sa loob ka ng kotse mo at social ka pang tingin. Diba? Eh, huwag sabihin na pangit ang buhay ng mayaman. Ang sarap kaya ng buhay ng mayaman. So yung mga mayaman, walang kaibigan yan. Akala mo lang yun. Ang dami mga kaibigan yan. Ang bottom line sa akin, sana baguhin po natin ang thinking sa pagiging mayaman at mahirap. Kasi it doesn't really matter kung mayaman ka o mahirap ka. Ang isa lang pinakamasarap sa mayaman, mas komportable lang po ang buhay mo. Na mas madali mong mabili yung mga gusto mo, mas madali ka mag-decision sa buhay pag may pera ka. Kaya sana, masarap po ba may pera? Yes! Gusto niyo po ba ng maraming pera? Yes! Yun. Kung naman po, hindi ayoko masama yan. Di ba mas ibang masama yan, pero tinatanggap mo naman pag may sweldo ka. Di ba? Hindi po, ayusin po natin kasi yan pong naipamana sa atin na mindset na mali. Na there's nothing wrong na mangarap ng malaki. May isa ba? Ano yan? Ang dami lang yung pera, hindi nyo naman madadala yan sa langit. Eh, nasa langit na ba tayo? Wala pa naman, nandito pa lang po tayo. Eh, enjoyin nyo muna, wala pa naman tayo dun eh. Okay, ngayon, sunod. Ito, ang pinaka-unexpected yung magbenta ng enrollment package and products. Ngayon, dito po, ito po yung kitaan na in-explain ko po kanina, ipapastra ko lang po to. Pag executive kayo, nakabenta kayo ng executive, meron kayong 40,000. Pag executive ka, nakabenta ka ng, sabihin natin, builder, meron kang 50,500, and so on and so forth. Sabi ko nga, di ba, anong meron sa Ascendra? Papadaliin po namin buhay niyo. Tama po ba? Yes. What if ako po ang mag-explain sa mga prospect nyo? Okay lang po ba yun? Yes. This coming Friday, gagawa na po ako ng video na 5 minutes presentation. Yes. Okay
kwentuhan nyo. 5 minuto, nakapag-opening na ako, nakapag-mindset na ako, na-explain ko na po yung product, na-explain ko po yung marketing plan, nakapag-closing pa po ako sa prospect. Anong gagawin nyo? Matuto ka na lang mag-copy-paste. Lumaman ka sa Ascendra, anong ginawa mo? Copy-paste. Pwede na po ba yun? Yes! May tanong yung prospect ko, paano bang kumita dyan? Ito ang sagot mo, copy-paste. Hindi po literal na copy-paste. Isisend nyo lang po yung link. Yan po yung gagawin ko po by Friday. May dugtong pa. Gusto nyo? Yes! Siyempre, pag nag-set ka ng video, ang sunod, kailangan ng sharer. Tama? Yes. Gagawa po ako ng sharer, depende po kung sino yung kausap mo. Pag kausap mo estudyante, may video kang kukunin na ang share estudyante. Pag ang pina-closing mo, OFW, ang share mo, OFW. Pag negosyante, ang share mo, negosyante. Pag single mom, ang share mo, single. Okay po ba yun? Yes! Tatapusin ko po yung lahat within this month para sobrang dali na lang po ang tingin nyo, okay po ba yun? Yes! Isipin mo, kikita ka ng ganito, hindi na ikaw nag-explain. Ang trabaho mo? Yes. Okay. Ngayon, ito na po yung kitaan kung magbibenta po kayo ng product. Nasa sa inyo na lang po kung anong gusto niyo po dyan. Ang SRP po, yun po ang benta natin sa mga prospect or sa kliyente natin. Ito naman po is distributor price. Yan po ang bili natin sa office. Itong rebate, ito po yung kikitaan nyo directly. Kaya depende na po kung paano nyo ibebenta. Pwede kayo mag-TikTok, affiliate. Pwede po kayo magbenta nyo sa online. Discarte nyo na po kung paano nyo siya gagawin. Sunod, ito naman po, kung wala kang pang-emergency fund, ito ng expansion or turbo. Paano to? Bibilisan mo na lang po to. Number 1, meron po siyang unified binary, unified unilevel, and unified override. Ngayon, ito yung sinasabi, ikaw to, try to imagine kayo to, na-recruit niyo si Jurgen, nabentahan niyo siya ng executive package. Magkano kikitain niyo? 40. Very good. Na-invite mo po, nasa right mo si Jaylin, nabenta mo rin executive, magkano kikitain mo? 40. 2 tao, magkano kinita mo? 80. Okay na po ba sa inyo? May 80,000 kayo isang buwan? Yes. Okay. Ngayon, ang kagandahan dito, ang tawag dito is unified binary. Simple lang, isa sa left, isa sa right. Okay? Sunod, ito po, yung 10,000 binary value, maliban sa meron kang 40,000 sa left, 40,000 sa right for direct referral. Ito na po yung binary na pag nagkaroon ka ng left at right, automatic kita. Hindi na po namin kinumplikado. Kasi sa iba, hindi pa po diretso yung points. Ito, diretso na po. May 10,000 BB ka, may 10,000 BB. Sa 2 tao na meron kang executive, meron kang nakikitain na 40, 40, 90,000. Ang tanong, ngayon, sa common na binary dati, ang direct mo sa'yo. Since pwede ka mag-multiple accounts, ang mangyayari, para mas mag-visualize po ninyo dito, kung ikaw to, may mga iba kasi na pwede ka magmaraming accounts. Maganda din naman siya. Kaya lang, hindi po siya nagkakatulungan. Kasi kung meron akong direct dito, nandito si Jurgen, nandito si Jaylin, kung magkakadirect ka ulit, saan mo ilalagay? Siyempre ilalagay sa direct mo ulit kasi mas malaki ang kikitain mo. Pero sa one account policy, dito po makikita mo na direct mo si Ses, na direct mo si Miko. Kadalasan, dito mo ilalagay si Ses, dito mo ilalagay si Miko. Naging downline ba ni Jurgen? Hindi. Naging downline ba ni Jaylin? Hindi. Hindi. Pero sa one account, makikita nyo, wala kang choice. Ilalagay yung isa si Ses sa kabila, si Miko sa kabila, ang tawag po doon is spillover. Ako, sasabihan ko po kayo, kung hindi pa po kayo nag-join ngayon, bilisan niyong sumali habang nag-iisip kayo. Kasi sa ayaw nyo at sa gusto, kahit galit sa'yo ang upline mo, malalagyan ka ng tao, wala kang choice. Kasi, saan niya ilalagay? Ngayon,
Ang tanong, yung 40,000 bang direct referral mapupunta sa'yo? Yes. Kasi direct mo eh. Ikaw mismo nakapag-invite. Kaya lang ang kagandahan, kikita ulit si Miko at si Ses, may 10,000 BB at 10,000 BB, meron ka pa rin kikitain na 10,000. Anong naging benefit kay J-Lim? Anong naging benefit kay Jurgen? Nagkaroon sila ng waiting na BB. Ibig sabihin, kung itong si J-Lim, example lang, kung si J-Lim mismo, ang nag-recruit dito kay Tim, magkano kikitain ni J-Lim? 40. Sa playing, magkano? 10. Isang tao na lang ni-recruit niya, pero may kinita na siyang nagigets po ninyo? Yes. Kung makakapag-join po kayo, dito po, sabihin ko sa inyo, mag-apply ka o downline, mas pareho po maganda. Hindi po siya una-unahan. Bakit? Sabihin natin, may 100 apply na sa taas. Dito ka na-join. Eh lahat ng side na to, weak leg tong 100 na to. Nag-recruit to ng tigi-isa. Sa isang buwan. Isang tao, isang buwan. Kaya? Yes. Pag-gising mo isang araw, may spill over sa yung 100 na downlines galing sa taas. Iyon ang kagandahan po ng one account policy. Yes. Ngayon, bilisan mo na to para mas minadali ko nila para hindi masyadong maging komplikado. Etong isang ginawa namin dito, pumipiring po kayo product to package. Sa mga member na po, makikita nyo, di ba may notification? Ako nakikita ko na po eh. Halos every minute eh. After 3 minutes, meron akong 600, meron akong 1,000, meron 10,000. Nakikita ko na po siya. Pagdating po lahat ng products natin, ultimo po products, nagpipiring. Eto, di ba may 10,000 na strong leg na points? Pwede po siyang pumare sa... Bumili ka ng isang barley, yung 7 pesos mo papare siya, makukuha mo na po agad siya, nasa portal mo na. Hindi na po kailangan. Kaya, magugulat. Imagine mo, may 1,000 kang downlines. Possible ba na magkaroon kayo ng 1,000 downlines? Yes! Kasi may spillover. Ang member po natin as of now, nasa around mga 7,000 tayo. Wow! Pwede nyo pa 7,000 na tao. Pwede nyo palakpakan na sobrang dami, or pwede nyo alalahanin nyo 110 million ang population ng Pilipinas. Kasama po kayo dun sa 7,000 na nauna sa Ascendra. Yes! 7 pesos na lang tuwing may umiinom ng barley. Kasi magkakaroon po tayo ng iba't ibang products. Yung in-explain ko, magkakaroon po tayo ng kape. Gusto niyo po ba ng kape? Yes! Yung kape po natin, dalawang klase. May kape po tayo na normal na kape na napakasarap kasi sea salt latte ang flavor po niya. May pangalawang kape tayo na matutuwa po. Hindi ko alam kung lalaki o babae ang matutuwa. Lalaki daw. Lalaki. Magkakaroon po tayo ng kape na nakakabagalon. Iyan! Yung mga hindi na nagagalit, magagalit ulit. Okay po ba yun? Yes! Kasi totoo po, kung may nakakarinig kayong mga kape na nakakatulog, totoo naman po talaga kasi pag circulation ng dugo, maganda ang circulation, nakakatulog siya. Pero yung sa atin, nakakonsentrate po talaga, talagang dun lang po siya. Hindi niya, mabenta hindi. Mabenta po yun. Kasi, Masaya ang mga lalaki dyan, sir. ano ba? Masaya po. Number 1 mga lalaki. Hindi ba yung babae? Yan. Siguro pareho lang naman po. Kasi kung magagalit, wala namang pagagalitan. Sayang yun. Okay. Ginagawa na rin po yung celestial soap natin. Meron po tayong sabon na ginagawa na rin po. Magkakaroon po tayo ng isang product na nakakatulong po sa may mga PCOS. Yun po yung product natin na ilalunch din po. Napag-aralan na po paano maayos. Ang dami po palang babae ngayon na nagkakaroon ng PCOS dahil sa mga fast food, sa mga kinakain. Kaya isa po yung sa magiging product natin. Ang launching po niyan lahat will be sa January. Kaya try to imagine na magiging sobrang dami po tayo produkto. Okay? Sunod, bilisan ko na lang po to para mabilis. Yan. Ang pinaka pwede nyo pong kitain per account
ako dito ko na-excite. Kasi kung ang marketing plan nung pinanggalingan ko is one account policy, malamang nagsi-16 million na po ako per month. Kaya lang since ang marketing plan po doon is yung binary na act na normal, umalis po ako, nasa 3 to 4 M pa rin po ang kinikita ko. Kaya lang bakit, sabi ko pinakasimple, bakit ako umalis, I want to level up, and gusto ko mas maraming makreate ng mga top earners ng mga distributor. Kaya nga, may mga ibang nagtatanong, Ablain, baka meron dyan libreng account sa pag-ano ko? Sabi ko, wala nga eh. Sabi ko, ako nga sumugal, milyon-milyon kinikita ko, iniwan ko, tapos ikaw dito gusto mo libre. Diba? Parang hindi mo rin kasi ito todo pag hindi mo na-appreciate ang isang bagay. Kaya dito po, ito pa po ang pinaka-nakaka-in-love. Kasi ang tanong, kumita po ako ng sobrang daming millions talaga sa pinanggalingan. Pero bakit ako umalis? May isang kulang eh. Kasi pwede rin, what if pag kumita kayo ng malaki? Possible bang umalis ka rin at magtayo ka? Yes. Totoo, pwede yun. Yes. Sabi namin, yun ang sakit ng kada industriya. Kasi dami kong kasamahan mga top earner. Kasi may isa akong kasamahan. Sabi niya, ano pa bang next level ng top earner? Di magtatayo. Kasi oo nga naman, no? Kaya ang ginawa namin, may pili ka kung ano gusto mong account dito. Pag nakapasok ka sa prime partner, pataas ng pataas ang limit ng income mo. Dito wala na pong hold ng encoding. Kasi sa pinanggalingan ko, kailangan pa mag-hold ng encoding. Dito wala na po kasi capping na po to. Ngayon, ang pinaka-nangakilig dito, nahit mo, nagsipag ka ng sobra, naging legacy partner ka. Kung mapapansin nyo, ang term natin dito lagi partner. Kaya nga tawag sa amin founder, hindi po owner. Kasi magkakapantay lang tayo. Ngayon, pag naging legacy partner po kayo, good news. Pwede na po namin kayong gawan ng sarili niyo pong produkto na ibebenta natin sa grupo mo. In short, magiging part owner ka mismo ng company to, maliban sa kinikita mo na, may dagdag kita ka pa. Gusto mo ng sabon, ilagay natin yung mukha mo dun sa sabon na yon, yun ang ibebenta natin sa grupo mo. May percentage ka doon, maliban sa kita mo sa network. Kung ang goal lang naman pala ng top earner, pag naging top earner magtayo, edi tulungan na namin kayo magtayo para huwag na kayong umalis. Yes! Kami na tayo sa produkto, kami na bakal na kung anong gusto nyo, percentage na lang ang ibibigay po sa inyo, dagdag. Kasi sino ba nagpalaki ng group mo? Ikaw. Sino ba nag-asikaso dyan? Ikaw. Hindi ba maganda magkaroon ka pa ng dagdag benefit dyan? Clear po ba? Yes! Kaya kung magiging ganun, aalis ka pa ba? Yeah. Yun po yung sagot dyan para hanggang pagtanda natin magkakasama po tayo. Okay? Ngayon, hindi ko na po masyado ito papatagalin. Pinakasimple lang po dito. Pwede po kayo itong kumita ng sobrang laki. At ang pinakagusto ko lang ditong i-emphasize, yung tinatawag na strong leg retention. Anong ibig sabihin ng strong leg retention? Example, ang pwede mong kitain 750 per week. Yun po pwede 750,000 per week. Sa mga iba po nagtatanong, alam, bakit may limit? Huwag ka munang magreklamo kung hindi ka pa dyan umaabot. Di ba? Baka buong buhay mo nga ang nag-judge sa 2-3, pinoproblema mo to. Di ba? Okay. Ngayon, umabot ka na sa maximum 750,000 sa isang linggo. Ngayon, may sumali, may humabol pa rin. May waiting kang 250, tapos may pumasok na 50 points sa weak leg mo. Technically, dapat kikita ka pa ng 50,000. Pero because of nag-capping ka, hindi ka nakikita ng 50,000, mawawala yan. Pero normally, sa iba, ang tawag dyan flash out. Yes. Sa previous company po, pinakamalaking experience ko po, kasi ang marketing plan dati, pinanggalingan ko, 8 sa umagang encoding, 8 sa hapon. Kaputukan po ng network ko, nagkaroon po ako ng 6,000 pay-in isang araw. Bro. Kaputukan to, ang dami kong grupo sa Africa, all over the Philippines, iba-ibang country pa sa Asia. Ngayon, ilan lang kinita ko? Ang kinita ko lang dyan, 24,000. Sa daming encoding na ganito. Kasi hindi mo naman makakontrol yung tao sa totoo lang. Sa umpisa parang mabagal. Pero yung recruit mo, pag nag-recruit, dadami po yan. Kahit na mahiyain, di ba? Mahiyain.
nag-recruit, dalawang mahihain. Kasi mahihain lang siya, dalawa lang kilala niya. Yung mahihain, nag-recruit din ng dalawa kasi mahihain din. Ito, nag-recruit din ng dalawa kasi mahihain din. Pansin mo, lumalaki pa rin yung mahihain. Tama po ba? Kasi sa ayaw niyo at sa gusto, ang taong masaya, nagkukwento. Yes. Tama, ikukwento mo na ibigay sa akin. On mga 2017 ko ito naranasan. This is already, I think, on my 12 years sa industriya bilang networker. Nagawa ko po ito. Na sana, kung itong ganito pigil, gaano nakalaki kinikita. Dito po sa atin ang kagandahan, yung waiting niyo po hindi po masasayang. Yung pumares po, mawawala, pero yung 200 points, mag-i-stay pa rin po hanggang sa susunod. Okay po ba yan? Yes. Okay. Ngayon, hanggang sa susunod na cycle naman magsimula. Ngayon, ang tawag po dyan strong leg retention. Ito naman po ang tinatawag na unified unilevel. Ito po, unlimited na po to. Kada direct mo, may percentage ka po. Para maintindihan po ninyo. Kaya, sa kada direct po ninyo, depende po kung gaano kalaki po ang sales po nila, doon po papasok yung kikitain nyo pa. Meron kang direct referral, meron kang unified binary, at meron kang tinatawag yan, unified unilevel. Paano kakita dito? 10% hanggang pababa. Meron kang kikitain po sa 10th level po ninyo. First level, second level, yung recruit nyo. Ito wala na po tong limit. Mas marami kang directs, mas malaki ang pwede nyong kitain. That is unified unilevel. Ito naman pong isa, isipin nyo lang to, sa 100 executive package, meron ka pong kikitain na nasa 30,000 na unilevel. Wala na po kayo ditong ginagawa kasi yung na-invite nyo na nakapag-join, nag-pay ulit. Clear po ba? Yes. Okay, ngayon, ito naman po, pag bumili ng insurance, meron kang 1,000 bumili ng basic accident insurance in a span of 1 month, may 10% ka doon, meron kang kikitain na 18,000. Ang kagandaan po sa insurance, kasi since galing na rin po kami dito sa pagbibenta, may mga distributor po ako, may mga down po nakakapagbenta po ng insurance na yearly na po. Ibig sabihin, kasama na po ito sa kumpanya. Na example ko, para ako, nakwento ko kanina, kahit 20 years kung i-insure yung mga empleyado ko, okay lang. Kasi mas tipid naman ako sa peace of mind. Kaya dito, what if meron kang na-create na nagre-reorder ng mga tao every year ng insurance na part ng... Kasi kung i-compute nyo, 3.5, patulong po ako, i-3.5 nyo, i-divide nyo ng 365 days. Magkano po? O sabihin natin 10 piso. Ultimo tricycle driver, kaya mong mabenta ng insurance. Bakit? Isang pirasong yosi lang po yan. Tama. Nakailang yosi ang mga tricycle driver? Kalahating ka. O di, ibig sabihin, times 10 natin, magkano na yan? 100 pesos. Kaya ang laki po ng market regarding dito sa insurance. Sunod, ito naman po yung unified override. Itong unified override naman po, example, lahat sila may tigwa 100,000. Ito para mas maintindihan, yung direct mo. Magkano ang kikitain mo sa direct mo? 10% ng kinita nila. Yan ang po yung kikitain mo. Parang ganito. Direct ko si tita. Kinita niya 1 million. Magkano ang 10% mo? 100,000. Kinita ko to, meron siyang 100,000. Magkano kita ko? 100,000. In short, kada may direct ka, matuto ka lalo na kumikita siya. Kasi habang kumikita siya, what if, eto na lang, i-compute ko, may 1,000 kang direct. In a span of 2 years, 3 years, naka 1,000 kang direct. Madali po maghanap ng prospect ngayon kasi may boosting. Kung hindi pa po kayo marunong, magpaturo po kayo. Hindi na po kayo maghanap ng prospect. Si Facebook na po ang maghahanap ng prospect para sa'yo. Gagastos na nga lang ng pera, pero mas cheaper naman po yun kaysa sa old school na pag-network before. Kasi katulad ko po dati, magre-recruit sa Starbucks, magpapakape, may bayad, tapos minsan negative pa yung kausap mo. Eh dito po, may Facebook boosting na po, may Facebook ads, meron tayong TikTok, pwede pong gawin yon. Pag may nag-inquire, anong sagot? Paano po ba ang business nyo? Anong sagot?
Anong sagot? Ang problema niyo lang, paano? Ito, bigyan ko, may tinatawag pong attraction marketing. Ito lang post mo. Grabe talaga sa Ascendra, kahit heartbroken, nakangiti pa rin ako. Mga ganun lang. Magti-trigger ka lang ng curiosity. Buti na lang talaga, nakita ko itong kumpanya to ngayon, nagkaroon ako ng chance. Huwag mo yung masyadong diretsyo. Tapos na po yung era, maganda po ito, itong kumpanya to. Huwag ganon. Yung isimple mo lang, na example, nag-post ka, umiinom ka lang ng barley juice. Wala akong sinasabi, umiinom ka lang ng barley juice. Grabe, ito pala yung pwede maging healthy. Basta, magti-trigger ka lang ng curiosity. Pag nagtanong, ano ba ginagawa mo? Ano gagawin mo? Copy paste. Yun po ang sikreto ng marketing na po ngayon na hindi mo kailangan masyadong maging loud. Clear? Yes. Okay. Dito ko na po ito tapusin para mabilis. Kasi same at same lang din po ito. Dulo, pag mag-recruit kayo, ano mangyari sa inyo? Nag-recruit kayo, yayaman kayo. Okay. I-diretso ka na po dito. Kasi Naka-copy-paste na. pero ang galing mo, mag-copy-paste. Okay. Yayaman ka. Ito kasi, ang haba na to, para sa akin, gusto ko lang i-simplify sa inyo para mas maintindihan nyo. Simple lang, pag mag-recruit ka, Yayaman. okay. Ito, actually, i-reveal po namin itong explanation ito kasi this is very complicated lalo sa mga first-timer na hindi nyo pa naman kailangan maintindihan ito. Kasi ako nung first time ko rin po umattend sa networking, dalawa lang po naalala ko. May bayad, yayaman ako. Yan lang naalala ko, wala nang naintindihan sa lahat. Okay. Kaya dito, okay, kaya lang, haba-haba dito eh. Okay, kita gaano kahaba. Okay, ngayon, ito naman yung explanation namin sa Ascendra. Kami na po ang bahala magbigay ng enjoyment or lifestyle po ninyo. Kaya expect po within this month, by next week, magpo-post na po kami ng mga nakahit ng shopping, nakahit po ng gadgets, and congratulations din po sa mga nakahit ng Tongtong Trip. Okay, kasi libre po yung lahat. Pero syempre, ang pinaka-congratulations yung nakahit ng 3 car incentive. Yes! Kasi to 200,000 pesos po sila each. Grabe. Imagine mo gaano po ka-generous po ang company. Okay, ito na po yung in-explain. Isipin mo to ha. Ito lang, pag nag-executive app, pwede mo itong gawin. Ang requirement lang, maka-recruit ka ng isang, umabot ka ng anong package to? Isang executive, isang builder. Isang? Executive, isang builder. Maka-recruit ka isang executive, isang leader. Tapos ito, times 4, times 6, Mga worth 15,000. 24 pirasong barley. Naka 24 pirasong barley ka, naka-recruit ka ng isang executive, tapos isang builder, mayroon kang 200,000 pesos na ibibigay ko sa inyo. Imagine mo, libre na po yun. Okay. Kaya, yun po yung kagandahan. Dito sa luxury at property, hindi mo na kami naglagay kasi medyo matagal-tagal pa to. Dito na kami pumunto talaga ng budget. Kaya expect po may next month, meron naman po ulit. Okay po ba? Yes. Sino ang gusto makasama dito? Dapat po, kasi bilang kung gusto nyo maging top earner, dapat lahat yan ma-hit nyo at lahat yan madaanan nyo. Okay? Yes. And ito po yung mga product points. Ito po yung competition na kanina dito para pag i-compute nyo to, i-add nyo lang to, makikita nyo na po yun doon. Okay, ngayon, sa financial problem, hindi sapat ang essential account. Ang solusyon, palakihin or dagdagan ng cash flow. Napakasimple. Walang emergency fund or savings, expansion account. Mas inuunang enjoyment kasi needs, enjoyment account or lifestyle fund. In short, dito po sa Ascendra, kami na po ang sumulusyon lahat po ng sitwasyon nyo. Para ganito na lang, problema nyo, solusyon po namin. Okay po ba yun? Yes! Okay, kaya last, dito na po tayo magtatapos. Ito po, the issues of Ascendra, AI-powered na po to. Ito po yung in-explain ko na expect within this year. Makikita nyo po sa portal nyo, nagpa-follow up na po sa prospect nyo, AI na po mismo. Okay po ba yun? Ang nag
nag-training na rin po sa inyo, nag-explain na AI na rin po. Kasi darating po ang time, kausap niyo po ako 24/7. 24 hours, 7 days a week. Yung talino namin, yung galing namin ni Sir Jurgen, nilagay po namin sa AI, AI na po ang kausap nyo 24 hours ng buhay nyo. Kung paano kami sumagot, pag itono ng boses namin, yun po yung maririnig po ninyo. Okay po ba yun? Yes! Itong create your own brand, ito po pag naging legacy partner na po kayo. Enterprise building, shared profit, ito na po yung sa lifestyle. Actually po, tapos na po ako. Paparedy na lang po yung susunod kong tatawagin. May patawag na si Sir Nico. Kung ano na. Okay, hindi ko na po masyado papatagalin para hindi ko makuha masyado oras nyo. Gusto ko rin po ma-meet nyo po. Siyempre, yung mga iba pa pong may-ari na kasama ko. Kaya i-welcome na lang po natin. Kaya nyo pa po ba? Yes! Gutom na po ba? Yes! Okay. Ngayon, okay, hindi ko na po. Teka lang, atin ko na muna ko nandiyan si Sir Nico para marinig niyo po kaming lahat. Maganda po ba yung Ascendra? Yes! Kayo po ba ang susunod na top earner sa Ascendra? Yes! Okay. Expect po, kami excited kasi this coming September, may mga maglalabas na po ng sasakyan. Oo, pero hindi ko na muna papatagalin kasi andyan na po siya. Okay, huwag na po natin patagalin. I-welcome po natin our COO, Mr. Nico Kimson! Yes! Alright! Wow! Mga kaibigan, let's give a round of applause sa ating CSO. Nakasa yung palakpak nyo, our classmate ng bayan, Mr. Joseph Lim. Nag-enjoy ba kayo? Yes! Marami pa tayong natutunan? Yes! As you can see, we've been really, doing a lot of things for our partners. Para sa mga partner, pakitapit nga yung katabi mo, pakisabi, ka-partner, I'm happy you're here. Alam nyo, tuwa po kami as your CEO, one of my responsibilities is actually to welcome everyone, to make everyone feel na pag nasa opisina po tayo, pag magkakasama tayo, ramdam yung energy as a partner. Ramdam niyo ba yung enerhiya sa opisina as a partner? And we have a lot of things in store every Monday. We want to celebrate this because it's Founders Day. Pag Monday, nandito tayo, nagkikita-kita. We are ongoing, aming mga board meeting. Kaibigan, just to tell you frankly, 1 month, kaka 1 month lang natin, we are still on our soft operations. Pinag-uusapan namin ngayon what will happen on January 2026 pagdating ng ating grand launching. And I'm so excited kasi nakita niyo in-explain kanina ni CSO, there's a lot of features in store sa atin on the AI forum. Nakita niyo naman doon, very powerful. From the improvement, from the independence, from the innovation. Doon na lang sa innovation, if you'll try to focus on the innovation itself, yung ACES. Di ba nakita yung ACES? Kaya pag nagtanong sa inyo, ano ba ang unique value proposition? Bakit Ascendra? Bakit Ascendra International ang masarap makapartner sa pag-asenso? Well, sabihin nyo lang, kasi sa Ascendra, nasa atin ang alas. Sabi ko sa tayo, sa Ascendra, nasa atin ang alas. Ano yung alas natin? Yung ACES, di ba? Yung ACES natin from E itself, this is the only platform in multi-level marketing and network marketing that are actually you can maximize AI-powered tools. Kaya excited kami kasi currently right now, we don't get experience that sa inyong mga members portal. Pero by January 2026, as part of our programs, as part of the vanilla, pakisabi nga, vanilla. Vanilla. The vanilla version, parang sa ice cream, di ba yung vanilla, yun yung pinaka-basic pa lang, wala pa yung mga toppings. Part of the vanilla pa lang natin yung AI-powered tools ng members portal. So can you imagine, by January 2026, most of you have already practiced and tried magamit yung AI-powered tool ng members portal. How powerful it is? How powerful? Actually, having the data is a power. Pakisabi nga, data is power. Data is power. In this generation sa negosyo, pag hawak mo ang data, may analyze kang data, you can simply diagnose and solve and masolusyonan yung mga problema ng mga partners. Ganun ka-powerful yung system natin because it's partner-centered. Nakafocus ang bida, gusto nating masolve na problema, yung problema ng mga partners. This coming
Saturday, we're very excited kasi darating yung ating pinaka-head ng dev natin. Magkakaroon kami ng meeting sa mga susunod pang mga gagawin para ma-deliver ng Ascendra International yung vanilla version ng members portal ninyo. Sino dito yung mga nakaka-enjoy na ng essential account, expansion account nila sa members portal? Taas ang kamay. Sa mga members natin, di ba? So, just imagine, sa lahat ng mga first time, we want to welcome you. Nakita niyo naman, isa sa mga value proposition ng Ascendra International. Hindi po ito basta baliwan lang, hindi ito basta overhype lang. Umpisa pa lang, nakita niyo naman yung presentation, hindi na ito marketing plan presentation or latagan. It's more of financial literacy. Pakisabi nga, financial literacy. Financial literacy. Nakita niyo kung paano nilatag ni CSO yung ating compensation engine. Paano nilatag ni CSO yung computation ng komisyon. Nilatag niyo by talking about 3 financial problem ng mga Pilipino. Nalala niyo? Yes. Sa mga typical, usually makikita niyo, ito kitaan, yayaman, milyonaryo, milyon-milyon, power. Dito hindi niyo makikita yun. Walang ganon. It's all about financial literacy. Pinag-usapan 3 financial problem ng mga Pilipino. Kulang ng essential account, walang savings and investment, inuuna ang mga ang wants kaysa sa needs, di ba? Yung tipong travel, pag-uwi, cup noodles ulam. So dito, as early as possible, we are showing you the integrity on how to manage your finances because the truth and the fact is, financial freedom is not about the money you earn, but it's all about how to manage your money, having the power to choose, having the peace of mind. Pakisabi nga, peace. Peace. Iba kapag kumikita ka at may peace of mind ka. Agree? Iba yung pag kumikita ka at yung kinikita mo, masaya yung income, masaya yung pera. Alam nyo, may natutunan ako sin-invite po ako ng lunch meeting ng ating CFO before. May na-meet po ako yung kanyang pinsan. Share ko sa inyo. Okay lang ba? Yes. Share ko sa inyo. Natutunan ko may 2 klase daw pala ng pera. Happy money and crying money. Narinig nyo ba yun? O, tinan mo yung katabi mo. Mukha bang kumita ng crying money yan? Mukhang umiiyak na happy ba? Mukhang happy money yan? Ha? Yes, happy. Anong gusto nyo? Happy money, crying money? Happy money. Sabi niya, ano ba yung crying money? May pera bang umiiyak? Ikaw yung iiyak. Bakit? Ang crying money, ganito doon yung hindi pong nagbayad sa'yo, pero parang napilitan. Meron yung nagbayad sa'yo, yung bumili ng product mo, bumili ng enrollment, pero parang napilitan, yung parang nabudol-budol ba? Diba? Ang tawag doon, crying money, kasi pagbayad sa'yo ngayon, after a few months, parang nung natauhan na, parang ba't pa ako nagbayad? Parang ako nabudol-budol, may buyer's remorse kung tawagin. Ang tawag doon, crying money for the person paying. Para naman sa nakatanggap ng pera, akala mo lang masaya ka sa una. Bakit? Nakatanggap ka ng komisyon, di ba? Mabilis na income. Short-lived yun. Bakit crying money yan? Kasi in the future, pag nagkaroon ng buyer's remorse, yung kliyente mo or yung partner mo na nagbayad sa'yo, after a few months, panay reklamo na sa inyo, panay complain. Ikaw ngayon, kumita ka nga ng kapupot na pera, pero araw-araw naman, may iniiwasan kang tao. So yung kinita mong pera, crying money yun. Ayaw mo nun sa Ascendra International. Ayaw natin nun sa AI. Dito sa Ascendra International, the reason why we are revolutionizing the industry of network marketing and multi-level marketing, why we are focusing on our core values, on purpose-driven doing business, on integrity, on innovation, on connection, yung mga core values natin eh. Bakit tayo nakafocus sa mission? Because we want you to earn, not crying money, but we want you to earn every day in AI, happy money. Ang gusto natin, yung pag tipong may nagbabayad sa'yo, may nag-e-enroll sa'yo, may bumibili ng product mo, masaya, happy, excited sila kasi they want to belong to a community na ang taas ng energy. They want to belong to a place where they were plugged in at alam nila kung anong gagawin, may clarity. Hindi basta binaliw lang. Hindi pong pag-join, alam ko anong gagawin ko, what to do and how to do it. Hindi yung pagdating dito, binaliw ng binaliw, tapos pagdating, anong gagawin ko? Hindi ko wala. Wala ka sa buhay. Are you following? Yes. So happy, masaya sila nagbabayad. Ikaw rin ang kumita, masaya ka. Kasi pag may nag-join sa'yo, alam mo may sinasalpak kang sistema at alam mo na hindi ka lang basta kumita para kumota, pero kumita ka para makatulong. That is actually happy money. And ladies and gentlemen, in AI, that's our purpose. And dito po, we have a lot of solutions. Whatever it is, that the solutions that you can maximize to add value into your life,
welcome po tayo, magkakasama po tayo dyan, and we're very happy na lahat po kayo ay parte na makakadagdag sa misyon, pagpagandahin ang industriya ng enterprise. Welcome you, kami ang kapartner nyo sa pagkasensa. This time, to give us more and more updates. Are you ready? Yes! Ito yung kinuwento ko nag-invite sa akin ng lunch meeting, ha? And mga kaibigan, I'm so excited kasi kanina during the meeting, alam nyo, we're very happy coming from yung mga founders natin. Alam nyo, talagang pag nag-meeting, nag-brainstorming, yung war room, talagang ang pinag-uusapan, ang focus kayo. Kaya talking about malasakit, talking about talagang priority, top of mind, is mga tao, mga partners. Itong taong tatawagin ko, a serial entrepreneur, but definitely the strength. Ito yung magiging mukha ng lahat ng mga kababaihan sa kwartong to. Ha? Sino yung mga empowered women sa kwartong to? Taas ang kamay! If you feel that, there's no limitations, no? Regardless of the gender, regardless of the background, the power of inclusivity sa Ascendra International, everybody is welcome. Everybody will be served at the highest level, the value that you serve. Etong taong to ay nagsusulong yan. Walang iba, kundi ang ating Chief Financial Officer. Everybody, let's all welcome, round of applause for Miss Francesca Fugen! Good evening! Grabe, each and every Monday na pumupunta ako dito, lagi naman ako andito, pero each and every Monday, lagi akong nagugulat kung gaano karaming tao po ang nagbibigay ng oras dito sa atin. Maraming salamat po. Nakaka-touch lagi. Ang dami ko pong bagong mukha na nakikita. And I hope dumating ang oras na makakabisado ko po each and every one of you. Kasi madalas na po kayo dito. And official ascender na po talaga na good news kumikita. Diba? So, ngayon po, lumabas po ako dito para kausapin kayo at i-share na maraming good news po ang nangyayari dito sa Ascendra. Simulan natin sa, alam nyo po ba, isa sa mga good news is that we are already 7,083 encoded na ascenders sa ating portal. So isipin nyo yun, kaka 1 month pa lang po natin, kaka happy 1 month sari pa lang natin, pero nasa 7,083 na po yung encoded na ascenders. Kapalakpak po. And I wanna commend each and every one na ascenders, hindi lang po founding partners kasi hindi po lalaki ng ganun kabilis ang Ascendra kung hindi po sa tulong-tulong and united effort natin. So, palakpak sa ating mga kapilay. Thank you very much po. And ang next po, na good news na gusto kong i-share is that kung nasa 7,083 na po yung encoded na ascenders natin, tuloy-tuloy po ang ating payout. Walang patid, kasi umabot po tayo sa nag-daily payout tayo to make up for yung shortcomings ng ating dev team, tama? And I'm sure na-enjoy yun nung mga naka-experience. Yes. And I'm really very happy to report sa inyo po na aking mga boss na tuloy-tuloy po ang ating payout, walang patid yun. And isa po sa initiatives ng company is gusto rin po namin i-celebrate yung small wins ng mga tsumeke each and every time na nagbibigay tayo for encashment. So, ano po ba yung ibig sabihin ng celebrating small wins? Hintayin na lang po natin yung mga ipopost natin. Pero for me, gusto ko pong i-celebrate at i-highlight yung mga tsumeke ng 1,480 pesos. Kabisado ko kasi isa po ako sa pumipirma at nagka-counter-check. Pero bakit ko po ba gustong i-celebrate yun? Kasi wala pong 100,000 ang hindi nagsimula sa 1,000. Tama po ba?
Hindi po, sabi nga nila, di ba, hindi po natin mabubuo ang 100 pesos kung kulang ng piso, 99 lang yun. Di ba? Pero dito sa Ascendra, gusto ko po na maging parte ng ating kultura, safe space at support system, yung sineselebrate natin lahat ng amount ng cheque. Because everyone needs to be recognized dahil lahat po ng effort natin ay pantay-pantay. Tama po ba? So, congratulations po sa mga Chumeke ng 1,480. Excited po ako kung sino man po kayo na ma-interview kayo kung ano po ba ang ginawa nyo sa sideline payday. Di ba po? Kasi gusto ko pong marinig yung journey. Gusto ko pong madagdagan yung kwentong Ascendra. Gusto ko pong makita at makilala kayo lahat lalo. So, yun po. Maraming salamat. Sa lagi niyo pong pagpunta dito at lagi niyo pong pag-listen sa akin. And isa pa sa mga good news, well, maraming good news. Magtiwala po kayo at maniwala na kami po ng co-founders ko, lagi po namin pinag-uusapan kung ano po ang maitutulong namin sa inyo, mabibigay po na suporta, paano po ba natin ma-fulfill yung promise namin na dito sa Ascendra, mapapadali ang pagkuha ng mga pangarap ng ating komunidad. Maraming salamat po. And now, isa pa pong bringer of good news ang ipapakilala ko sa stage na ito to talk to each and every one of you. Tinatawag ko po ngayon ang ating CEO na si Jurjan Gonzalez po. Yes! Alright, evening! Hindi kasi dami yung hawak ng cellphone. Pwede ba pumalak pa kayo na hindi na hawak ng cellphone? Kasi yung clapping, ano yan eh, positivity yan eh, tama ba? So before anything else, can we all clap our hands for our guests for tonight? We'd like to thank you sa aming kasalamatan because sa oras na binigyan ninyo. You know, in terms of this kind of industry, marami mga tao, bitbitin pa lang, ang dami na nilang haka-haka, ang dami na nilang mga negativities and everything. But the mere fact that you are here tonight is a matter of destiny. Yes. Ibig sabihin, kaya kayo nandito, kasi tinawag kayo para makita talaga kung ano yung Ascendra. Now, yung mga mag-join, nakita nyo yung vision, gift para sa akin yan. Sabihin nyo, gift. Gift. Kasi hindi lahat ng tao merong same level ng acceptance. You know, I've been in the industry for the last 30 years. Can you imagine ilan na ang na-seminar ko sa loob ng 30 years? Here and abroad. I go all over the world to give seminars about network marketing industry. 30 years. Pero hindi lahat ng nakakausap namin nag-join. Wala pong masama sa mga hindi mag-join. Sabi nung isa, hindi naman pala masama. Hindi na lang ako sasabi. Wala pong masama sa pag hindi pag-join. Believe me. Alright? Hindi rin naman ibig sabihin na hindi ka sumama, hindi na para sa iyo itong opportunity. Naniniwala ko, there are certain kind of people na makaka-catch lang ng vision. Baka depende yan sa sitwasyon nyo sa buhay ngayon. Kasi may ganun eh. May timing sa buhay. It could either be the right timing for you because you're disgruntled already with your job. Probably you're working for your retirement. Probably you're working for your savings. Probably networker ka na nawala yung sigla. Nung nakita mo yung Ascendra, biglang naglagablab na naman yung mga pagnanasa mo sa mga pangarap mo. Kasi may mga ganun eh. There are times na minsan, ang pagdating ng opportunity sa buhay natin is a matter of timing. And pag timing mo na ngayong gabi, malalaman mo. Sa mga guests natin, malalaman mong timing mo na. Kasi mamaya pag uwi mo, at hindi ka makatulog sa kakaisip, timing mo nang yumaman dito sa Ascendra. So the value that we can provide, ladies and gentlemen, June 30 kami nagsimula, kaka 1 month pa lang natin, and we are very proud to tell you, 6,800 na po ang partners natin dito sa Ascendra. Wala pa tayong 2 buwan. And last week, tinignan ko yung data natin. For the last 3 weeks na nagpe-pay out kami,
More than 20 million na po ang payout na naibigay natin. Nabanggit probably ni CFO yan. And counting. And we have the opportunity, we have the platform to help you get what you want. Why? Hindi lang kami MLM company. We are an MLM solution company. Ano yung solution? We provide you the blueprint to success. Yung step-by-step kung paano gagawin para mag-succeed, paano magkaroon ng malaking organization, paano ka magkaroon ng right mindset and mentality, paano ka magkaroon ng skills, and more importantly, bibigay namin sa iyo yung tamang strategy para maging successful dito. And ladies and gentlemen, for a lot of people, para makakuha ng strategy, it takes a lot of years and experience para matutunan mo yung strategy. It takes a lot of effort, research, trial and error para makuha mo yung tamang strategy sa kahit anumang endeavor. Ang kaya namin ipagmalaki sa Ascendra, yung combined experience namin, Joseph Lim, Nico, ako, si Ces, lahat yun, yung naging combined experience namin, ipapasa namin sa inyo. Ang tawag doon, transferable skills. When we are able to transfer that skills to you, then we become successful. Kaya dito, continuous po ang training. More than the barley, more than the Omega Life, ang pinakamagandang product namin dito yung mastery. Yung journey, yung masterclass, yung learning hub that we will be able to provide to you pag sumama ka. Kaya nga pag bumili kayo ng enrollment package, MVP ang tawag. May mastery, may vitality, and may protection. Importante po yung vitality para sa ating kalusugan yun eh. Yung protection, yun yung insurance. Pero sa tatlong yun, ang pinaka-paborito ko, yung mastery. Why? Because doon madidevelop yung personality. Doon magbabago to. Yung dating meron kang scarcity, magkakaroon ng abundance mentality. Dating meron kang scarcity mentality, mapapalitan ng prosperity mentality. Dati kang mahiyain, kakapalang mukha. Dati kang timid, magiging extrovert ka. Ilalabas natin dito yung best version of yourself na hindi mo mailabas-labas kasi wala kang tamang environment. Yung tamang environment, ito po yung Ascendra. Because we found out, ang tao pag binigyan mo ng right opportunity, tamang strategy, right direction, and conducive environment. Pag sabi conducive, ayan o, ang gaan. Pag pumasok kayo dito, para kayong hindi nasa networking company. Pag pumasok kayo, para kayong nasa co-working space. As early as 10 a.m., nagpupuntahan yung mga distributors natin dito, nagbablog na po. Ginawang tourist spot yung opisina natin. They're very proud. They come in here, they're very welcome, may sopa pa sila, may halaman, lahat. Lahat ng sulok, ginagawa po ditong pictorial. When a person or people are given the right opportunity, the right platform, a conducive environment, yung best version nila lumalabas. Ang kaya namin ipagmalaki sa inyo dito, kung sa lugar ninyo, sa trabaho nyo, o sa pinanggalingan nyo, puro negative vibes. Pag nagpunta ka dito, puro positive vibes lang ang mararamdaman nyo. Diba pag nandito ka? Kaya po tayo kulay orange kasi pag tinignan mo yung orange, nagpapakiramdam ponkan ka. Hindi, ibig sabihin pag nakikita mo yung orange, joy, enthusiasm, it's really joyful, magandang energy. And again, LV daw. Hindi po, ginaya tayo ng LV. Hermes. So, lahat kayo welcome. And again, we have the platform, we have the blueprint. Ginawan namin ng roadmap kung paano ka magtatagumpay. First time ka sa industry, first time ka sa networking, you are all very welcome. Kung hindi mo alam paano ito gagawin, paano mag-build, ano ba yung networking, ano ba yung recruiting, etc. Lahat yan ituturo namin sa inyo kung paano. Lahat yan ituturo namin step by step kung paano. Number 2, kung dati ka nang nag-network, hindi ka nagkaroon ng big break, this is your chance right now.
Kung dating nawalan ka ng sigla, kung dating nahimlay ka, dating bumaba yung energy mo, hindi maganda yung experience mo sa past company mo, well, ladies and gentlemen, kakaiba ang magiging experience nyo dito sa Ascendra. Kung nagkaroon ka ng grupo previously pero nawala, meron na kaming solution dyan para hindi na mawala sa susunod. Ladies and gentlemen, kaya kami tinawag na Solution Company. We will be providing you every tool that you need to be able to grow your team. And hindi naman po kami yung tipong bagito lang sa industry. Because we'll be coming from, from our past experiences na ita-transfer namin sa inyo. Just imagine this, lalo sa mga first-time guests natin. Before you met us tonight, bago niyo po kami makilala ngayong gabi, ilang tao sa buhay niyo, kaibigan, mahal sa buhay, ang mga close ninyo, ang nagsabi sa inyo, na tutulungan kayong maabot ang mga pangarap. Not even your best friend. Not even your closest relative will tell you, tutulungan kitang makuha ang mga pangarap. Kasi pag sinabi nila sa iyo, di ka maniniwala. Tama ba? Yes. Tonight, we are a stranger. Strangers kami ng mga kapwa ko co-founders. But we can tell you, meron kaming susi, kaalaman, para matupad ang mga pangarap. And we will teach you how. Matagal nang sinabi ng mentor ko to. Bibihira ka makakakita sa buhay na tutulungan ka para makuha mga pangarap mo. Ang sabi niya sa akin, pag nakakuha ka, nakakilala ka, nakahanap ka ng ganyang tao, natutulungan kang makuha mga pangarap mo. Basta wag lang scam. Sundin mo yung taong yan, wag kang bibitiw hanggat hindi mo nakukuha mga pangarap. Okay ba yun? So tonight, it's a very special night. Every Monday, meron kami tinatawag na Founders Night. Kami po nag-present. Simultaneously, hindi pala simultaneous. Ngayon po, nagsimula ito 7 o'clock. Every 9 o'clock, meron kaming Zoom presentation para naman i-serve yung hindi nakakapunta dito at saka yung mga nasa abroad. So 7 o'clock every day from Monday to Saturday, meron dito. Every 9 o'clock in the evening, meron ding Zoom presentation. Pero pag tuwing Saturday ng 9 p.m., again, kami ang mga owners, founders, ang may Zoom presentation. Kami ang gumagawa ng Zoom. Marami po kaming activities dito, Empower our distributors. But tonight is a very special night. Gusto kong tawagin ulit yung mga co-founders ko kasi meron tayong short video na gagawin para isama dun sa sa video. Tawagin ko muna si Nico, si Joseph at saka si Ces. Ayan. And at the same time, si Don Bade and si si Tanya. Ayan. Ito yung mga top earners. Adrian Padilla, of course, si Godet kasama natin. Sino ba? Si Kim at saka si Sandro. Ito yung mga founding partners natin. May konti lang tayong gagawin ngayon. Isasama natin. Marco! Ayan, Mark. Ito, kakaklaim lang ng cheque. O, bibigay ko na yung mic kay Don Bade.